kung halimbawa sa munisipyo ng Socorro, lamang may mga timing issues. Dahil hindi lang naman yung aming investigasyon ang tumatakbo, may mga nagpapaalala din sa amin, palapit na yung barangay and SK elections. Bukas sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na gawin sa Surigao del Norte ang susunod na pagdinig sa alegasyon ng pang-aabuso sa loob ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Nais lamang makasiguro ng senadora sa kaligtasan at seguridad ng mga dadalo sa pagdinig. Ikinokonsidera rin nila ang timing, gaya ng pagbibigay daan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Narinig po natin halimbawa sa NBI nung unang pagdinig na pati yung pagpapadala nila agad ng kanilang mga ahente ay kailangan muna ng assurance na hindi sila mapapahamak. Sinabi ng NBI, alam nila ang SBSI ay armadong grupo at kayang lumaban. Bukod sa pagbabantay sa implementasyon ng mga batas sa nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga bata, isa sa mga nakikita ni Senator Hontiveros na dapat pag-aralan ay ang panukalang pag-regulate sa mga samahan na may tuturing na kulto. Ngunit ayon sa senador, hindi dapat ito masagasaan ang religious freedom ng anumang grupo, kundi nakasentro lamang sa mga organisasyon na tila iniiba na ang layunin at talamak na ang pang-aabuso. Kinikilala ko ang karapatan ng mamamayan mag-organisa, pero kapag iniba ang kalikasan nito para maging kulto, no, na may charismatic personality, na nagde-demand ng fanatical na pagsunod sa kanya, kapag may mga excessive na pag-uutos at pagpaparusa, kailangan talaga questionin yan. Sa ngayon, nakadetene pa rin sa Senado sina Senyor Aguila at 2 opisyal ng SBSI habang dinala naman sa isang government hospital ang Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida para mabigyan ng atensyong medikal. Nasa pangangalaga na rin ng Department of Social Welfare and Development ang ilang biktimang menor de edad at ilan sa kanilang mga magulang na umalis mula sa kapihan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.